Nanindigan si Pangulong Duterte na wala siyang kaanak na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Ito'y matapos mabanggit ang pangalan ng kanyang anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa investigasyon sa Kongreso tungkol sa di manoy suhulan sa Bureau of Customs. Live mula sa Quezon City, may report si Steve Dailisan. Steve? Jessica, sumentro pa rin sa pagsugpo ng korupsyon at sa kampanya kontra droga naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Development Forum 2017. Nagsalita na rin ang Pangulo, Jessica, kaugnay sa pagkakasangkot ng kanyang anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte doon naman sa sinasabing Davao Group na tumatrabaho para mapabilis ang transaksyon sa Bureau of Customs. Handa raw magbitiw ang Pangulo sakaling mapatunayang sangkot ang sinuman sa kanyang kaanak sa usapin ng korupsyon. Hindi raw ito tolerate ng Pangulo. Kung sino man yung official who entertains the intervention of any of my sons and daughter, that is enough for me. I will fire you and I will press charges against you and my relative, whoever he is, and you'll have the luxury of seeing me go down. Nauna nang tumangging magkomento si Vice Mayor Paulo Duterte kaugnay sa issue, lalo't ayon na raw mismo kay Mark Taguba ang fixer na nagbanggit sa kanya, pawang hearsay o sabi-sabi lang ito at hindi siya direktang nakausap nito. Kasabay nito, Jessica, hinimok din ng Pangulo ang mga negosyanteng dumalo sa forum na isumbong ang mga kawani ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. If there's a corruption, even just a whiff of suggesting to you, sabihin ko sa inyo, murahin na ninyo yan. They do not have, we in government do not have that right to ask money other than our salaries. Bakit kayong mga, lalo na, if you're a big business, you report to us. And usually... Kabilang, Jessica, sa mga inilatag ng business community sa sulong 2017 ang pagpapabilis pa ng transaksyon sa gobyerno, maayos na internet connection sa pamamagitan ng pagdaragdag kung kinakailangan ng iba pang telecom provider. Kailangan din daw ng mas matibay na suporta sa sektor ng agrikultura, partikular sa pagpapatuloy ng mga farm-to-market roads. Dapat din daw paglaanan ng pansin ang infrastructure projects, partikular na ang C6 na makakatulong sa pag-decongest sa Metro Manila. Natanong din ang business community sa implikasyon ng patuloy na gulo sa Marawi at ang umiiral na martial law. Sabi ng presidente ng Davao Chamber of Commerce, pinaka-apektado raw ang sektor ng turismo. Nasa 30% daw ang ibinaba sa hotel occupancy nila, pero umaasa sila, Jessica, na makakabawi ngayong Kadayawan Festival, lalo't puno na rin daw ang karamihan sa mga hotels. Umaasa itong business community, Jessica, na tutuparin din syempre ng gobyerno yung kanilang mga ipinangako para nang sa gayon ay magkaroon ng mas masiglang business environment sa bansa. Jessica. Steve, tama ba yung naulinigan ko sa report mo? Parang sinabihan ni Pangulong Duterte ang mga negosyante na wag kasi kayong magbigay ng lagay sa sino mang opisyal ng gobyerno. Parang ganun ba yung sinabi niya? At ano naman ang tugon ng mga negosyante doon? Steve? Tama yun, Jessica. Sabi niya, wag daw ito tolerate sakaling merong magtatry na syempre in any form of corruption, bribery or suhol or pampadulas kung ano man. Pero ang sabi naman ng mga negosyante, syempre kumpiyansa sila at may tiwala raw sila na maisasakatuparan ito at kahit papaano ay mababawasan yung korupsyon sa gobyerno, lalo na lang dun sa proseso yung transaction sa gobyerno, pag-a-apply ng business permits, etc. para ma-lessen daw yon at mas marami yung maingganyo na mamuhunan pa, Jessica. Okay, kasi I think ang punto ng Pangulo is walang malalagyan kung walang magbibigay ng lagay. At usually yung nagbibigay ng lagay sa private sector, mga negosyante. Totoo yan, Jessica, lalo na kapag syempre merong mga kulang sa permit, lalo na kapag may mga irregularities. Pero hinikaya talaga sila ng Pangulo na wag na silang maging kasangkapan pa dun sa corruption o wag na rin nilang tuksuhin yung iba pang mga nasa gobyerno, lalo pat isa rin yan sa dahilan kung bakit nag-i-exist yung corruption. So ang sabi naman ng business community kanina ay kahit papaano ay meron silang nabubuong kumpiyansa, lalo na nung inilatag nila yung
mga inputs nila kasi ito raw yung makakatulong para mas gumanda pa yung pagnenegosyo, Jessica. Okay, so far, no, kahapon nabanggit yung pangalan ni Vice Mayor Duterte dun sa hearing sa Congress on yung alleged anomaly sa Bureau of Customs, no? Pero hindi pa nagbibigay ng pahayag si Vice Mayor Duterte, no? Pero kanina, parang tama ba, diretsahan na tinakil ng Pangulo yung isyong yon, bagamat sinabi lang niya na kung may mga anyone in my family, no, my sons or my daughter involved in ganyan mga practice, magre-resign ako. Ganun ba yun? Parang yun na rin ba yung yun na rin ba yung sagot o tugon ng pamilya dun sa pagkakabanggit kahapon kay Vice Mayor Duterte? Steve? Mabilis na banggit lang actually ng Pangulo dahil si Vice Mayor Duterte ay halos ayaw na talaga niyang pansinin pa ito dahil hearsay at galing naman daw kay Mark Taguba na wala silang direktang pag-uusap nitong si Vice Mayor Duterte. No? Pero kanina binanggit ng Pangulo na yung anak niya nasasangkot dito sa issue sa customs at sinabi niya handa raw siyang magbitiw right away kung mapapatunayan na meron sino man sa kanyang mga kaanak o anak o relatives na sangkot sa korupsyon. Yan yung malinaw na binitawan niya. Sabi niya, matanda naman na raw siya at hindi raw siya magdadalawang isip na gawin yon, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.